Welcome dito sa day 2 ng ating 30 days training series, and in this video pag-uusapan natin yung 3 common Facebook ads mistakes na ginagawa ng mga nagsisimula and paano mo ito ma-avoid on doing FB ads. Maraming mga beginners sa Facebook ads na nagkakamali at nauubos yung budget, nasasayang yung budget sa mga walang saysay na campaigns. Pero ang good news, alam mo ba na yung mga mistake na to is pwede mong maiwasan para mapabilis mo yung success sa Facebook ads mo? Napansin mo ba nung nagpe-Facebook ads ka na at na-realize mo parang nasusunog lang yung pera mo or budget mo sa Facebook ads? So don't worry, hindi ka nag-iisa. Maraming mga business owners at mga media buyers, no? Including me, sa simula is nagkakamali talaga until now. Pero don't worry kasi sa video na to, malalaman mo yung mga 3 common ad mistakes at paano mo ito maiiwasan para hindi na masayang yung budget mo. And make sure to stay tuned until the end dahil meron din akong i-share sa'yo dito na ito yung sikreto na hindi alam ng karamihan na pwede mong magawa para mas maging 10x better ang result sa Facebook ads mo. So, pag-usapan natin yung mistake number 1. Mistake number 1 is the wrong campaign objective. So maraming mga beginners na random lang sa pagpili ng campaign objectives. So basta makabenta lang, basta makapag-run lang ng ads, okay na. Pero hindi ganun gumagana si Facebook ads. Kailangan aware ka at alam mo yung mga different objective. Ano ba yung purpose nito? Kaya nga meron siyang campaign objective dahil iba-iba yun ang purpose. Okay? So papakita ko sa iyo dito sa screen. As you can see, dito sa screen na nakikita mo, kapag kinilik mo yung create, ayan, create objective. Ayan, kapag kinilik mo yung create objective, makikita mo dito, merong multiple creatives. So meaning, pipili ka dito. So kung awareness ang goal mo, brand awareness lang. So hindi ka niya bibigyan ng immediate results or sales dun sa ad mo. Kasi awareness objective to. Kapag traffic naman, bibigyan ka ni Facebook ng mga taong mahilig pumunta dun sa website or mag-click ng mga website. So yun yung ibibigay sa'yo ni Facebook. Kapag engagement naman, ayan nakalagay dyan, recommended, kung gusto mo ng more engagement dun sa ads mo, maraming magla-like, magko-comment, mag-watch ng video, and so on. Kung gusto mo naman ng lead, eto ang piliin mo. Kung gusto mo naman ng app, by the way, app, hindi bibihira lang naman tayo gumamit nito, pero may mga advertisers na nagpo-promote sila ng mga app. So, app promotion yan. Sales naman, which is yung pinaka-favorite ko sa lahat, yung sales campaign objective. Dito kasi sa sales campaign objective, naka-design siya hindi lang sa sales. Kung gusto mo ng sales campaign objective, kumbaga no question asked na yun. Pero kung gusto mo ng quality traffic dun sa ads mo, sales objective yung pinaka-best campaign na dapat ginagamit mo. Based on my experience spending last year more than 10 million on ads, sales 95% ng budget dun is allocated sa sales. Kasi nga, dun talaga nag-work, dun talaga nagkakaroon ng magandang conversions. Okay? So, ang pinaka-importante dito is right objective for your goal. Kung gusto mo ng leads, use lead generation. Okay? Kung gusto mo ng sales, use sales campaign or sales ads. So, ano yung takeaway? Piliin mo yung tamang objective based dun sa goal mo. Okay, so pag-usapan naman natin yung mistake number 2, poor targeting audience selection. So ang problem is maraming mga advertisers is masyadong broad, yung iba naman is masyadong precise dun sa target audience nila. So bibigyan kita ng tip. Dapat sa targeting mo, hindi lahat is tina-target mo. Yes, si Facebook meron niyang algorithm, meron niyang parang tinatawag na system na kung saan kahit hindi ka maglagay ng targeting, it works. Pero, what if Coach J, hindi maganda yung creative ko? So meaning, mapapakita yung ad mo sa mga taong hindi naman interested dun sa offer mo. So nagsasayang ka lang ng budget. Di ba? Yung ads mo is pinapakita sa mga wrong people, mga poor audience, no? Hindi mahirap pa. Kung ba sabihin na lang natin na unqualified audience, no? Yung mga nakakakita dun sa ads mo. So, kapag masyado namang maliit, masyadong precise, nahihirapan si Facebook na mag-learn. Okay? Aralin yung system or aralin yung audience about dun sa ads na pinablish mo. So, ano yung best audience targeting strategy? Best audience targeting strategy na ginagawa ko ay make sure na yung mga demographics, interests, and behavior
is related, no? Kumbaga, connected siya dun sa ad na pinapublish ko. For example, if you are running an ads para sa mga gustong matuto pagdating sa content creation, so all you need to do is to target is mga all creators or mga business owners. Kasi mga business owners ngayon, parang gusto na nilang maraman talaga at i-apply yung content creation sa mga business nila. So, pwedeng ganun yung gawin mo. So, ang main takeaway dito sa number 2 is gamitin mo yung tamang audience, i-mix mo yung mga audience, use behavior, interest, and demographics para hindi masayang yung ad mo. So, pangatlo, pag-uusapan na natin dito is the weak creative and ad copy. So, kapag pangit ang visual at boring ang ad copy, walang papansin dun sa ad mo. So, ano ba yung bad versus sa good creatives, Coach J? Kapag bad, ito yung mga pixelated, blurry, wala kang makikita. Kumbaga, hindi mo talaga i-click kasi ang labo ng picture. And yun yung creative. Tapos, wala ring masyadong dating connect kapag napanood mo yung video. So, make sure na yung creative mo, no, na gagawin is nakaka-connect dun sa mga audience mo. Kumbaga, nakukuha mo yung attention. Yung pinaka-importante yung attention. Yes, importante na meron kang good hook, meron kang importante na meron kang big idea dun sa ad mo, pero importante pa rin is paano mo makukuha yung attention, paano mo mareretain yung attention hanggang tapusin yung ad mo at i-click yung call to action dun sa ad mo. Kasi kung nahook mo sila tapos hindi mo napapunta dun sa next step, hindi rin effective yung ad mo. Pero kapag nahook mo sila, nakuha mo yung attention nila at tinapos yung ad mo, like 1-minute video ad, tapos na-click nila napapunta mo pa sila dun sa gusto mo silang papuntahin, na-lead mo sila dun sa call to action mo, matatawag yun na good ad creative. So kaya importante na meron kang proper creative and wag mong kakalimutan, CTA matters. Kapag walang call to action, walang bibili dun sa ad mo. So take away, create, scroll stopping creatives at strong ad copy para tumaas yung conversion rate mo. So, ngayon, Coach J, kanina nabanggit ko na meron gustong i-share sa'yo na secret, no? Yung secret na to is ginagawa to ng mga sabihin natin mga advanced media buyer or advertisers, no? Tawag dito is secret hack, pero basic lang to. Ang tawag dito is retargeting strategy. So kung pag hindi ka gumagamit nito ng retargeting strategy sa ads mo, malaking pera ang nasasayang, malaking budget ang nasasayang doon sa Facebook ads mo. Kasi hindi mo napapabalik yung mga tamang tao na nagpakita ng interest. Yung mga hindi interested, pwede mo silang i-exclude doon sa mga ad mo. Basically, kapag meron ka nakitang ad at nagpakita ulit sa'yo yung different ad, different messaging at bumili ka doon sa isang advertisers, effective yon. Gumagamit sila ng retargeting strategy. So, paano ginagawa ang retargeting strategy, Coach J? So, dito sa Ads Manager, ang pupuntahan mo lang is the audience. Ayan. I-click mo yung audience, tapos, dito sa audience, pwede ka magpa-create or mag-create, no? Kung ikaw yung gagawa, ng different audience. So, click natin yung custom. Ayan. So, dito, marami ditong options. Yan. Pwede kang pumili ng website. Ibig sabihin, yung mga taong pumunta dun sa website mo. Pwede rin customer list, yung mga emails, upload mo. Pwede rin namang video, yung mga taong nakapanood ng video mo. I believe, 10 minutes, 25 minutes, 50%, 75%, 90%, 10% ng video. Pwede mong i-segment yon para yun yung itatarget mo sa retargeting mo. Okay? Yun yung mga audience na itatarget mo sa retargeting. So, lead, events, Facebook page. No? Napakaganda nito. Create a Facebook page, custom audience, click natin. So, dito, makikita mo, ito yung page ko. So, ang gagawin ko, everyone who engage with your page, kung ano man yung page mo. So, lalagay ko dito, audience retention, 365 days. In 1 year, ng lahat ng mga audience na naka-engage dun sa page ko, is i-collect ko yon, tapos iyon yung i-retarget ko sa ad ko. So, tingin mo, maganda bang strategy yon para hindi ka lang lagi naghahanap ng mga audience na itatarget ng ad mo. So, ginagawa mo is tinatarget mo na yung mga existing audience mo para dun sa existing offer mo. So, kapag nagawa mo yon, retargeting, more sales, but less ad spend.
So ngayon, alam mo na yung 3 common mistakes na ginagawa ng karamihan at gusto mo pang matuto sa Facebook ads strategy para sa business mo. So sa next video, pag-uusapan naman natin is yung Facebook ads algorithm. So medyo advanced pero how to get shown to the right people. Panoorin mo to para malaman mo paano gumagana ang Facebook ads sa likod ng kanilang system. So comment mo rin below kung alin yung mistakes na nagawa mo na before. Lagay mo dyan sa ibaba, babasahin ko yan. Ilagay mo lang kung ano yung mistake na yon or kung meron man akong na-miss sa video na to na tingin mong mali dun sa Facebook ads mo, comment down below and babasahin ko yan. So once again, this is Coach Jay. That's it for now. See you on the next one.